Kanya-kanyang diskarte naman ng mga tsuper para maibsan ang epekto ng taas presyo sa petrolyo pero hirit nila sana may pangmatagalang solusyon ng gobyerno. Nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong saloobin ng mga tsuper? Alam mo, Jiggy, doon sa isang terminal ng jeep sa Quezon City, partikular na itong biyaheng UP-SM North, sabi ng mga tsuper doon, magsasalitan muna sila o magbabawas sila ng biyahe para siguradong may kitain sila sa araw-araw. Doon naman sa ibang mga ruta, ang sabi ng mga driver, ang diskarte naman nila, magdadagdag sila ng biyahe sa gabi. Overtime sila ng 2 hours para siguradong hindi nila mararamdaman masyado yung epekto ng mas mataas na presyo ng langis. Narito ang kanilang mga pahayag. Ito, sagain mo lang. Pasipagan lang. Gusto mong madagdagan ng kita mo, magpagabi ka, habaan mo oras mo. Doon na namin kukunin yung dagdag. Saka kung iniisip natin magwelga na naman, wala naman mangyayari dyan. Pag-iusapan namin mga kapwa namin member, kung pwede, atin alternate na lang biyahe para pare-pare ng pangkumita. Kakarga ka ng 200, makakadalawang ikot ka pa. Ngayon po yung 200, baka isa na lang kasi sa taas ng diesel. Handa naman daw magbigay ng subsidiya ang Department of Transportation doon sa mga tsuper at mga operator. At yan ay kapag umabot na sa $80 per barrel ang presyohan ng langis sa world market. At sabi rin ng DOTR, handa silang magbigay ng subsidiya kahit dun sa mga jeepney na hindi bahagi ng anumang kooperatiba o korporasyon. Sa ngayon, Jiggy, ay nasa 69.3 o 69.4 ang presyohan ng langis sa world market. Mas mababa yan kumpara sa $76 per barrel kahapon. Yan ay matapos magdeklara si US President Donald Trump ng ceasefire doon sa gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Nilinaw din ng DOTR na nangako yung mga jeepney na sila ay babiyahe kahit lalo na kapag peak hours kung saan siguradong kikita sila. Kaya walang dapat ipag-alala ang mga commuter. Pero para sa grupong Piston, sabi nila parang baliwala rin naman itong balak na subsidiya na ibigay ng pamahalaan. Narito ang kanilang pahayag. Kung kami po ay nakaka-30 liters per day, halos 4 na araw lamang po namin bagamat, oo, makakatulong. Pero ang dapat galawin ng gobyerno ay yung usapin ng buwis sa produktong petrolyo. Gigiit pa ng grupong Piston, dapat daw ay pangmatagalang solusyon at hindi yung patsi-patsi lamang na solusyon ang ilalatag ng pamahalaan katulad na lamang nitong utay-utay na oil price hikes. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa Mandaluyong.